Another day, another vlog! So ngayon papakita ko sa inyo paano mag-book ng seat using the Emirates app. So ang biyahe namin is through Emirates. So nag-download muna ako ng app. Pag open nyo ng Emirates app, punta kayo sa My Trips and then click Add Booking. So pag nalagay nyo na yan, lalabas na yung trips nyo and then pwede na kayo mag-select ng seat. So, ang biyahe namin is Manila to Dubai and then Dubai to Malta. So, ngayon, ang pipiliin ko muna is Manila to Dubai. So, sa ibabaw makikita nyo, may mga prices siya at meron ding regular seat. So, dun tayo sa regular seat para free. So, ang pipiliin ko is yung vacant na dalawang magkatabi. So, preferred namin yung aisle seat para pag magsi-CR, hindi hassle dun sa katabi naming isa. So, connecting naman yung pinipili kong seat ngayon. So, pumahanap ako ng dalawang vacant na upuan. Doon pa rin tayo sa regular. So, yan lalabas, choose seat complete na siya pag okay na. And then, wag nyo palang kakalimutan, fill upan yung passport information nyo. So, pag mag-isa ka lang bumabiyahe, okay rin pumili ng seat, lalo na kung gusto mo sa window seat or sa aisle seat. Much better kung aisle seat kung pala CR ka para hindi hassle dun sa mga katabi mo. So, pag may flight details na kayo sa mga OFW, pwede na kayo mag-select ng seat. Pero kung hindi pa siya available, try nyo the next day or pag malapit na yung biyahe nyo. So, after few minutes, makikita nyo yan, passengers and seat complete na ako. Tapos, pwede nyo din i-check kung ilan yung baggage allowance siya sa biyahe. So, 40 kg and then may 7 kg for the hand carry. So, sa mga couple dyan, tsaka sa mga gustong magkatabi, pwede kayo na rin gumawa para sa kanila. So, same process lang ang gagawin nyo, add booking, and then yung reference number, tsaka yung surname. So, lalabas na dyan kung meron silang biyahe. After malagay nyo yung mga booking reference number, lalabas na yung choose seat, katulad kanina. Same process ulit. So, Manila to Dubai, tatandaan nyo kung ano yung pinili nyo kanina para magkatabi kayo nung kasama nyo. So, yan yung connecting flight. Pumili na ulit kami, tapos regular seat ulit yung kinuha namin. So, yung biyahe namin medyo mabilis kumpara sa US. Kasi sa US, umaabot kami minsan ng 14 hours, 12 hours. Tapos last time, naalala ko, umabot pa kami ng 16 hours na biyahe. So, talagang mas okay kung pipili kayo ng seat para komportable ka sa katabi mo. So, ang biyahe namin from Manila to Dubai is 8 hours lang, tsaka Dubai to Malta. So, hindi siya ganong katagal. Tapos, pag-arrive namin sa Malta is mag-overnight kami sa hotel and then the next day, back to work na kami. So, yan, after few minutes, tapos na rin ako kay Mimi. So, passenger and seat complete na ako sa kanya. Ayan, sana may natutunan kayo. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye-bye!